Ayan, good morning po sa inyo mga kabayan. Pasadahan lang natin itong Day 11 impeachment, no? Na kung saan po ang defense team ay tila baga ho nakapunan. Ah, at kapansin-pansin po, parang tinarantado, no, yung confidential funds sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. Ito hong sariwa pa ho sa ating alaala yung mga naging investigation, series of investigations ng House of Representatives, yung Committee on Good Government and Accountability. Iba po yan sa yung committee na nag-investigate kay dating Pangulong Duterte. Magkaibang committee yan. Pero nagkakamali po sila palagi kasi ng tawag doon. Akala nila ito yung Quadcom, hindi po. Yan ang Committee on Good Government and Accountability. Same committee ni na Marcoleta, ni na Nonoy Andaya na nag-investigate din po noon sa flood control scam noong 2017 hanggang 2018. Okay? So, sabi rito, yung itong matindi. Kung sino, siguro may nakapanood sa inyo noon sa SOCMED, noong 2023 na para doon sa budget briefing ng susunod na pondo, natanong itong si para sa 2023. 2024 budget. 2023 natanong itong si Sara sa Senado. Simple lang ni Rizzo Ontiveros, anong ginawa niyo sa pera, confidential funds, 125 million, bakit nagastos ninyo ng sabi nga nung una 19 days pero 11 days lang. Sinabi niya, lahat ng ginagawa ng Office of the Vice President, kinagamitan nila ng confidential funds. Tinanong rin siya ron, yung libreng sakay, di ba? Yung tree planting, yung livelihood, yung mga ganon, napakarami nun na mga inoohan ni VP Sara. And then later on, nung sumambulat po na mayroong guidelines na dapat na sinunod sa paggastos ng confidential funds, bigla hong nagbago yung kanilang submission. Yun ho yung joint circular, yung guidelines. Ito po yung joint circular 2015-001. At ang wala hong ibang credible na makakapagpaliwanag po niyaan, ito hong yung natalo sa pagkakandidato pagkasenador na naging witness din sa impeachment ni Corona, si Heidi Mendoza. Yan po. So, ang isang kapansin-pansin nga rito, bumili po sila worth 40 million halaga galing sa CF money. Pinambili daw ng gamot at pagkain. Hindi nga po, tama mga auditor, noon pa, sa guidance kasi hindi talaga po pwede yan. Kasi ano ba ang purpose ng pera na yan, di ba? Hindi po natin rito pinag-uusapan kasi ang katuwiran dito nila, mabuti daw naman po yan, sabi ni Crisette, yung 40 million na yan, mabuti nga raw po ipinambili, no, na panggamit sa pantulong, no, pinambili ng gamot at pagkain. No. Hindi naman po yun ang pinag-uusapan dito kung ano ang purpose. Ang pinag-uusapan dito ay paano nyo ginamit ang pera ng confidential funds. Yun po yun eh. Kasi tingnan nyo, ito ho ay pera ng taong bayan na nawaldas. Si Renato Corona ay natanggal sa pwesto via impeachment noong panahon ni Pinoy nang dahil lamang sa private or personal money nila, yung dollar account niya sa Amerika, hindi niya naisama. Amerika ba yun? Sa Pilipinas. Basta meron siyang ganun. Hindi niya naisama sa kanyang salin. Dishonesty. Diba? Na-impeach po siya. Ngayon, ito ang pinag-uusapan po natin dito bayan ay pera po ng taong bayan. Mali rin po na ito'y inihahambing sa bilyong-bilyong nanakaw sa flood control. Simple lang po yan para sa inyong abang lingkod. Ang siling maliit, tinatawag natin labuyo, at yung siling mahaba na pula
o tawag nila ngayon labuyo din pero walang anghang, o tawag ko doon ay siling bakla, no? At saka yung bell pepper, lahat po ng mga yan ay sili lang. Magkakaiba lang ang sukat at ang kanilang anghang. 'Di ba? Yung isa parang maanghang lang. 'Di ba? Kumbaga sa kasalanan, maliit malaki kasalanan 'yan. So dito po may guidelines. So dapat kung matapat sa pagsisilbi sa bayan, 'di ba? Dapat po sinusunod ang guidelines sapagkat hindi po first time gumamit ng confidential funds ang ating Vice Presidente. So kung yung pang-national na confi funds, ginanito nila ang paggastos, paano kaya nila na-comply ang requirements ng Joint Circular 2015-001 sa Davao City? 'Di ba? Paano yun? Kasi kung doon ay perfect sila, hindi sila nare-red flag, edi hindi po sana sila na-call out din dito. At sana, ang sagot niya noong 2023 sa harapan ni Senator Amy Marcos, na kaibigan niya, at ni Senator Riza Bebe, ay pareho rin po. Consistent, alinsunod dito sa guidelines ng paggamit ng confi funds. Tama? Kaya sabi dito, hindi raw po yun po pwede. Sabi diyan, yung pagbili ng upuan, lamesa, mga gamot, ng putya. Kasi kailangan po gamitin yung perang yan sa pagbili ng impormasyon. Oh. Tapos alam niyo ho ba ha, isang nakita ko namang post din, isinasabit po nila si PBBM. Kasi questionable rin daw po ang pag-release o ang pagbibigay ng pera. Sino ba kasi ang nagbigay ng 125 million kay Sara? 'Di ba? Sino ba yung nag-grant ng confi funds? Si PBBM. O, parang 400 yata yung hinihingi to 150 na lang yung 125 na lamang yung naaprubahan. Di ba kung doon nagkakamali? O, tragis na yan. Bakit? Inutos pa ni PBBM na ganyanin niya yung pera? At saka ito ho yung sagot nila doon kung bakit po 11 days na lang Abangan nyo po ito kung isasagot pa nila to. Ang sagot kasi nila dati dyan, nung unang pumutok ito, kung bakit 11 days, yung trabaho, yung proyekto, yung project ay ongoing na. No, bago pa dumating ang pondo, yung confidential funds. So ano yung projects na yun? Diba? Kaya po sila nahihirapan na i-reconcile ang mga paliwanag nila. Pati tuloy yung kanilang acknowledgement receipt, nagkarambol-rambol na. Kasi dapat po may ano yan may request yan para magpa-release ng pondo, ba? Sasabihin niyo kung ano yung gagawin niyo ron sa pera, halaga, bakit kailangan niyo to. Oh. At kung meron ng naunang nagawa rin po na information gathering, meron dapat na report kasama sa report ng liquidation ang successful ba yung ginawa ninyo. Dapat may ganon, malinaw. Kung hindi po, hindi pa rin sila pagbibigyan kasi maingat sa pera kahit yan po ay confi funds. Kasi nga, kaya yan nagkaroon ng guidelines noong 2015 dahil yan po ay itinuturing ng mga politiko na personal money nila. At ito po ay discretionary. Kasi confi funds, the term itself, pansarili lang, kaya pansariling gamit, hanep. Kaya po nagkaroon ng guidelines yan para maprotektahan. Sabi rito, CF shall only be used for only for the following CF expenses, purchase of information necessary for the formulation implementation. Diba? Kukuha sila ng mga informants na mag-gather ng mga informasyon na kakailanganin nila. No? Para doon sa pagpapatupad ng programa, mga gawain, proyekto na konektado, may kinalaman sa national security and peace and order. Pangalawa, rental transport vehicle related to confi activities. Rentals and incidental expenses related to the maintenance of safe houses. Rental
purchase or rental of supplies, materials, and equipments for conflict operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity. Okay. Alam mo, tingin ko yung ginawa nilang pagbili ng gamot, dalawa lang yan eh. Either meron silang programa na libreng gamot na ipinamimigay. Paboritong racket po yan ng mga politiko para mag-good shot sila sa constituents nila. Mga local, mga LGU councilors, mayors, mga ganyan, pupunta sila sa isang pharmaceutical company. Bibili sila ng generic na gamot. Mura nilang mabibili sapagkat bukod sa generic ito po ay bultuhan. Diba? Saan kukunin ng pondo? So mukhang sa OBP, kinuha nila yung pondong pambili nun sa pondo ng OBP. Tapos, yung resibo naman ang ginamit nila pang-liquidate dito po sa 40 million ng pera ng OBP, Confidential Fund. Kasi may modus po silang ganyan ding ginawa, parehong pattern. Naalala ninyo yung Youth Summit, di ba? Anong ginawa nila ron sa Youth Summit? Sabi, nagbaba sila ng pondo para gamitin dyan. No, nagsagawa sila ng sarili nila na information gathering dun sa venue na pagdadausan. Bagay na hindi po nabanggit ni Sara. First time na tinanong siya niyan sa Senado noong 2023. That was September kung na nagkakamali. Now, ang ginawa ni Atty. Powa, humingi siya sa AFP ng certification na successful ang kanilang Youth Summit activities. Magkano yung perang kinana doon? 15 million pesos. Inattach niya yon as part of the liquidation nila sa COA. Sabi ng AFP, wala kayong pondong ibinaba, wala kayong coordination sa amin na may ganyan kayong ginawa. Pagkos ang AFP ho ang nag-coordinate sa DepEd para magsagawa sila ng Youth Summit na taon-taon nilang ginagawa, maski nung time pa ni Duterte. Baliktad sila, di ba? So ganun din malamang ang ginawa kung ba't may gamot silang binili. Para ma-justify nila yung 4.84. Pero ang problema, hindi nila na-disclose sino binilhan, saan binili. Diba? Marami sila mga ganong ginawa eh. Kaya sinasabi rito ni Crisep, eto either damage control or hindi niya po alam talaga kung saan ginagamit ang confidential funds. Sabi niya, gusto nila magalit tayo na ginamit sa food and medical aid. See? Sanay kasi tayo na ginagamit sa Hermes at Relo and luxury cars. Diba? Grabe itong mga DDS talaga. Ano ba impeachment against Sara or or PR for her? I-prove nyo na lang agad na may unexplained wealth para matapos na ito. Bakit? Lilipat agad sa unexplained wealth. Natatakot kasi sila, lalo po sila sasabog ngayon dyan sa confidential funds. Diba? Ay, nako po. Ito nga sabi ni Attorney Wamil, hindi confidential ang pinagbilhan, confidential ang paggagamitan. Saan mo gagamitin? Hindi mo pwedeng sabihin. Pero saan ka bumili ng mga gamot? Kailangan mong sabihin sa COA auditors. Sa pag-report ninyo, nandoon ang OR. Nandun yung katibayan. Maaring hindi ilantan sa publiko ang sensitibong layunin ng operasyon, pero kailangang matukoy at ma-verify ng auditor kung kanino bumili, ano ang binili, magkano ang binayaran, at kung may totoong transaction, hindi maaaring gamitin ang confidentiality para itago ang pinagbilhan o mawala ang audit trail. Diba? So kapag nawawala ang audit trail, anong ginawa sa pera? Binulsa. Diba? Binulsa. Kapag nawawala na yung audit trail, yung hindi mo na matrace. Pero bigyan ka ng kapiranggot na papel, tinanggap niya. Diba?
Ito pa nakakatawa rin sabi ni POA. Ang importante po talaga rito, you'll have to wait. Maghintay raw dapat talaga. Sa ano ba talaga yung naging findings ng COA? Kasi yung Mary Grace Piatos, lumabas lang naman yan sa congressional hearings. Patay POA. Lumabas nga rin dyan sa Senate. Oh. Hindi lang si Mary Grace Piatos. Diba? Halata pa ito pa sinasabi ko, halatang tinarantado yung confidential funds. Bakit po? Bukod po sa nakakatawa, yung mga pangalan yung ibang pangalan na ginamit diyan sa code names, ang problema po kasi nila dito, and I think makakalkal pa yan, base po diyan sa guidelines, kapag nag-submit sila ng report, kung lalo na sa bagay na ito, rewards, sino yung binayaran ninyo? Si Mary Grace Piatos, si Renan Piatos, Nova Santos, Miko Corina, Janice Marie Revilla, Patiting, wala yan, di pa ginawang Katiting, Andilim, di ba? Pikit, si Alejandro Pikit, kaya pala, Katiting lang yung paningin ni Andilim, kaya pala madilim, di ba? Kasi nakapikit si Alejandro. Inang buhay. Alam niyo ba ibig sabihin ng balsak? Betlog, ang ibig sabihin yan, scrotum. Oh, Fiona Biong, Gabriel Bisaya. Oh. Ito pa. Alam niyo pag submit po kasi ng mga to, code names, pera, magkano tinanggap, ano tinanggap, 'di ba? Dapat po diyan may separate logbook sila or ledger kung sino ang may-ari ng mga code names na 'yan. Nandoon yung kanilang identification. Oh, sino itong hayop na to? Ito yung tunay niyang pangalan. 'Di ba? Juan de Tampolano de Magiba. Oh, contact number. Bakit? Para saan po yun? Confidential. For auditor's eyes only. For auditor's eyes only lang yun. Oh. Ngayon, kung gusto niyang i-verify, totoo ba kayang tao ito? Ba? Kasi malay nyo, makita nila susunod, Combantrin. Sinong tatawagan nila? Si Totoy Bulate. Di ba? So kailangan makukontak silang telepono. Hello, telephone? Am I speaking with the earthworm? Di ba? Or pwede nilang i-verify sa National Telecommunications Commission, sa NTC, without calling the person. Sino tong may-ari ng number na to? Then sa NTC, magbibigay ng detalye. Hindi alam ni NTC na ginamit yan na sa code name na kunwari Combantrin. Di ba? Ganun po yung ibig sabihin nun. Kasi po, ang confidential funds po ay subject to full audit. Kaya ako nasasabi na mukhang tinarantado lang nila. Paano po matatarantado ang pondo ng bayan kung hindi po sila sanay gawin ito? Di ba? Ito pa, tinan nyo ha, Miggy Mango, Fernando Tempura, Chippy McDonald's, Gina Colca, Lucky Yotenko, diba? Gina Colca, Utenko, Dodong Bunal, di pa ginawang Dodong Bungal, Pining Garcia, Pininger, raping nyo ko. Walang iya, gahasain nyo ko, raping nyo ko. Mekuto Pukiko, what? Mekuto Pukiko, buset. Sindikato, ginahasa. Di ba talagang ginago? Tapos meron pa sila mga submission na mga walang petsa. Yung iba halata pong nataranta kasi lagpas na po sa audit date nila. Yung ito lang yung coverage ng pera. Halimbawa, DepEd, December 2022 hanggang December 31, di ba? 2022 kunwari, or 2023, 12 months. Yung submission nila, lumalagpas na yung petsa. Yung iba wala, pero may pangalan. Anong ibig sabihin nun? At saka sa Congress, nung sinuri yan, mukhang isang tao lang ang gumawa o dalawa. Isang upuan lang. Tapos, kapag kami paggagamitan, lalagyan ng petsa. Dahil nagkakaiba yung ballpen na ginamit,
Kakaiba yung kulay na ginamit pagdating na ron sa petsa. Pero yung mga pangalan, Diyos ko, two pens and almost the same signatures ng dalawang tao lang. May tinaratado nga. Xiaomi 8. Ibig sabihin, pakita mo sa akin sa 8 inches. Oh, mukhang ang bading yung sumulat nito eh. Maluwang. Aba, galit sa babae ito ha. Maluwang. Chino Pasha. O J. Camote. Alan Dico. Di ba? Adadi. Tomo Wadsia. Ayop. Inigasun. Aniger. Maria Cathy ako. Makati ako. Oh, Malachi Oichenko. Di ba? Tinarantado ho talaga nila. Yan ang isang problema nila ho. Yung ditugmang paggastos. Di ba? Yung mga pinagbabawal, ginawa nila. Tapos talamak na silang gumamit ng confidential funds. Nakabilyon na rin sila ng nagamit in total doon sa Davao City. Tapos nung mapasok ng national supply, ay, di ba? Mawalan niya talaga tong mga to. Correct, ginago talaga nila ang gobyerno. Yeah, minanipula ang pangalan. Di ba kayo mga DDS Senator kahapon sa usay ni Atty. Kapunan? Ay, totoo yan. Kaya nga sabi ko, wala, mukhang nakapon sila kahapon eh.